Eto naman mga bossing, yung kay Jed Mabilog naman po ito mga kababayan. He was out for 7 years. He is back. Nung una, ang kwento about Jed Mabilog, pinapatawag siya ni Bato. At kinumpirma yun ni Bato de la Rosa, di ba? Kung di ako nagkakamali, mga bossing. Pinapatawag siya doon sa kung saan nasan kampo si Bato. Ngayon, parang iba na yung kwento dito, mga kababayan. Pakinggan po natin maigi, hindi ko masyadong puputol-putulin para mas maintindihan po natin, mga bossing. Back in the Philippines, he attended the House Quad Committee hearing. He was out for 7 years. During the time of Duterte, he was in the narco list. Looking back, okay, Senator Bato de la Rosa, nagkamali ba noon na si Mabilog ay nasa narco list? Sa totoo lang, siya po ba ay drug trafficker? Siya po ba ay protektor ng droga? Ang paliwanag po dyan, mga kababayan, ni dating Mayor Jed Mabilog, kumbaga, gagamitin siya para malink, no, doon sa pinsan niyang si Franklin Drilon. Alam nyo naman po, mga kababayan, kung gaano po bumabati ko si Drilon, si Mar Rojas, no? Kay dating Pangulong Duterte. So yun, siya yung magiging hagdan para mag-escalate papunta kay Drilon at Mar Rojas at maidawit yung dalawa sa droga, mga kababayan. Ayun, yun po yung paliwanag ni Jed Mabilog, ha? Ito naman po kay Bato. Darren, for me personally, it's very difficult to undone what has been done by the 4 agencies of government na nag-validate nung listahan na yan. Number 1, the PNP. Number 2, PDEA. PDEA, binanggit niya po, mga kababayan. Kung matatandaan nyo ho, mga bossing, yung hearing ni Mabilog, nandun po yung PDEA nun. Sinabi nila, wala po sa listahan nila si Jed Mabilog. Ano yung sinasabi ni Bato de la Rosa dito? PNP, tapos PDEA. Number 3, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. And number 4, yung MICA. Yung 4 na government agencies ang diba sinabi mo din nung panahon na yon? Ano sabi po ni Bato de la Rosa daw? Nung tumawag si Jed Mabilog? Nung tinawagan nila si Jed Mabilog o vice versa kung ano man? Naniniwala ako na wala kang kinalaman dyan. Naalala niyo po yun, mga bossing? Solidate nung listahan na yan. Mahirap, I am only one voice para i-counter yung kanilang listahan. Yung PDEA, sinabi wala si Mabilog dun sa kanilang listahan. Again, very clear naman. Ako, from my own standpoint, this is only my personal opinion. And ito'y confirm na rin ni Mayor Jed Mabilog. Sinabi niya sa akin. At ako rin ay naniwala doon sa sinabi niya na, Sir, kaya ako nasali sa listahan na yan sa Duterte Drugs Watch List because ang aking hindi ko na maalala kung ang aking city administrator or ang aking chief of staff ay palaging nakikita pumupunta kay Melvin Odecta, yung pinakamalaking drug lord ng Iloilo City, nakikita doon. Kaya by connection, na-associate ako doon sa drug lord na yon. Kasi ang pag-iisip ng tao, pagpupunta yung bata mo doon sa isang drug lord, ang iniisip ng tao, nangungulikta na yon ng SOP, nangungulikta na yon ng drug money doon, inutosan yun ni Mayor. Yan ang iniisip ng taong bayan. Kaya pero Senator, personal na sinabi ito sa inyo ni Iloilo City Mayor Jed Mabilog? Parang iba yung sinasabi ni Jed Mabilog, mga kababayan. Ano ho? Sinabi doon mismo, kung sa Senado ba, sa Kongreso ni Jed Mabilog, mga kababayan, gusto talagang, kumbaga siya napagtripan lang. Trip siya kasi nga, pinsan niya si Drilon. Para ma-link dahil ang target talaga si Drilon at si Rojas. Did he tell you this in 2016 or did he tell you now? Sinabi niya sa akin nung usap kami sa cellphone kasi nagtatawagan kami dahil nung pag-upo ko as chief PNP, pupunta ako doon sa
Iloilo. Dahil nga, sabi nga Presidente Duterte, Iloilo City is the most shabulized city in the Philippines. So, concerned ako kasi he tasked me to wage the war on drugs. Pumupunta ako doon, every time pupunta ako doon, nakikita ko siya, si Mayor Jed Mabilog, nag-uusap kami. At nakita ko naman sa kanya na disente siya na tao. Okay, so why didn't the I'm curious, Senator, why didn't the PNP under your leader Bakit kaya hindi niya ipinagtanggol, no? Total, close na close sila ni dating Pangulong Duterte. Bakit hindi niya ipinagtanggol na yung pala alam niya na disenteng tao? Did you file a case against his administrator, yung kanyang assistant administrator? Ay, hindi ko na napapollow up yan na ako ng husto ha kung ano yung nagpailan ba ng kaso o hindi. Basta we were interested on stopping the drugs doon sa Iloilo. If you remember, ang daming drug lord dyan. Doon kami nakafocus. So, yung chief of staff niya, hindi ko nga pangalan, alam kung anong pangalan nun. Sinabi lang niya sa akin na nakikita doon. So, kung nakikita na pupunta doon, na ano naman kaso maipile mo doon, wala ka man nakitang na changing of hands ng money, ng drug money. Associated na pupunta doon. Ano kaso maipapile natin? Ang nangyari is perception. Perception is bilang mayor ng Iloilo City, it is your primordial duty to make your city clean from drugs. Nagkakalat ang drugs. Tila baga, wala. Kailangan daw kasi yung listahan daw ni dating Pangulong Duterte, hindi naman talaga inimbestigahan at hindi naman daw talaga pinag-aralang maigi. Kumbaga, trip-trip lang. Kung si Espenido nga merong pinatanggal sa listahan ni Digong, siya pa kaya? Di ho ba? Hindi na kaya i-kontrolin ng local government. Do you believe that Mayor Mabilog then, he should have started an investigation against the co-administrator? Kasi that's a very serious allegation, yung sinabi niya sa inyo. Dapat sana. Pero I don't know, lumayas na siya Lumayas na siya sa Pilipinas, disappear na siya. So, baka hindi din na nagawa yun. But again Karen, hindi ko na pinapunan. Ako lang mag-isip rin kasi ang tao na hindi natin mawala yung fear factor because nga dami na mga drug lord na namatay noong panahon na yon. Hindi natin matanggal yung fear factor on his part pero mag-isip. Mga kababayan, napapansin niyo po si Bato de la Rosa nagpapaunlak po doon sa mga kagaya niya, mga interview, etc. etc. Ang kinatataka ko lang ho sa kanila, yung pagpapatawag ng Kongreso sa kanila, bakit ayaw nilang paunlakan? Para doon talaga nila mismong maipaliwanag. Total, nagpapaliwanag na naman din sila. Bakit hindi pa sila pumunta doon sa mismong Kongreso? At least, nakikita ng taong bayan, handa itong mga ito na ipaliwanag. Ready sila doon sa mga dahilan nila. Ready sila na linisin ang kanilang pangalan. Di ba? Sabi ni Sasha Digwid, 1967, basta trip nila at kalaban, tetegihin nila katulad ng ginawa nila kay Mayor Halili. Walang kaso. Basta pinatpatay ni Duterte. Pati nga nasa kulungan, pinategi. Yun. Yung tatay ni Kerwin Espinosa. Kaya nga gustong tumestigo no? Kasi iniisip din niyan mga kababayan, nanlaban ba talaga yung tatay ko? Or sila lang ang yumari para wala nang para tapos na. Anyway mga kababayan, 54 minuto na din po tayo nagsasalita dito. Ako'y magpapahinga na din at alas 12:30 na, mag-aalas 12:30 na ho dito sa aking kinaroroonan. Mamayang gabi po, dyan sa Pilipinas, magsama-sama po ulit tayo sa panibagong vlog, sa panibagong live stream. Anyway, mga bossing, huwag nyo pong kalimutan na isubscribe itong Bagong Pinas Update. Yan, hanapin nyo lang po, yung pangalang Bagong Pinas Update or nandyan po yung link. Ilalagay po yung link dyan upang mapuntahan nyo yung Bagong Pinas Update. Muli po, maraming salamat. Huwag nyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share ng mga video natin. Paalam po. Hanggang sa muli.